Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, please click subscribe and click din po yung ating notification bell button. Piliin mo po yung all para ma-notify ka if ever na meron tayong bagong upload na video. So bago tayo mag-umpisa, dapat ikaw ay nakapag-subscribe na. Comment dito para ma-shoutout kita sa aking next upload. So ang topic natin ngayon guys is tungkol sa pag-iipon. Ang pag-iipon pala guys is maling mindset. Maling mindset po siya. Kung doon ka lang focus sa pag-iipon is very wrong po pala yan guys. No? So kung ang goal mo is lumago pa ang pera mo, hindi po talaga siya lalago kung ipunin mo lang. Kung ipasok mo lang sa bangko. Kasi after a year, yung 10,000 mo, 10,000 pa rin po siya. So, walang masama po guys sa pag-iipon kung magbabangko ka man. Pero make sure na yung pera mo doon is gumugulong o umiikot. So, kung meron kang 10,000 dyan, kunin mo ang 5,000, ilagay mo sa bangko. Para sa akin lang, suggest ko lang kasi share ko lang. Kung meron kang 10,000 dyan, kunin mo 5,000, i-bangko mo, and 5,000, iparolling mo siya. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong pasukin o anong gusto pasukin negosyo, basta legit po yan guys ha. Okay, so make sure na yung 5,000 mo umiikot siya. Kung kumikita na, so kunin mo yung kita, i-save mo siya, i-ano mo siya, i-savings mo, idagdag mo dun sa 5,000 na dun sa bangko mo. So ganun ang guys, ganun ang mindset guys. Iba kasing Pinoy, doon lang talaga nagko-focus sa pag-iipon. So trabaho sa trabaho ngayon, habang malakas pa trabaho ng trabaho, pasok sa trabaho sa company. So ipon sa ng ipon. Yung pera mo sa bangko guys, kahit malaki na, kahit umabot ng 100,000 yan, 50,000, kahit milyon pa yan, anong sa bangko sana all. Kung ikaw ay singilan na ng katawan mo, kung tawag doon, pero imposible talaga makaabot ng milyon guys, sobra. Sa panahon ngayon, hirap nga ka ng 100,000 sa bangko eh. Mahirap na talaga asin. Hirap ka na makaabot ng 50,000 eh, sa bangko. Hirap na makaipon ng ganon. So, kung doon ka lang talaga nagpo-focus guys, pagdating ng araw, magkakasakit ka, so magagamit na pa rin yung pera niyo. So, unti-unti siyang mauubos kasi wala kang minamanage na o wala kang ini-start na o wala kang pinagsimulan na negosyo habang ikaw ay malakas pa. Kaya sabi ko, dati, lagi-lagi, habang kayo ay malakas pa, sa mga kabataan dito na nakikinig, no, habang kayo ay, habang kaya pa ninyo, habang malakas pa kayo, mag-start kayo, mag-build kayo ng sarili niyo negosyo. Walang masama guys sa start kahit sa mababa lang na puhunan. Wala ding masama sa pag-iipon, kung choice po yung pag-iipon talaga, pero isipin nyo na ang pag-iipon sa bangko is mahutulog lang po yung pera nyo doon. As in literal, tulog lang po talaga ang pera nyo doon. Hindi po talaga siya gugulong after a year, yung 10,000 pa rin. Pero kung yung 10,000 nyo, hinati mo siya sa 5,000, yung 5,000, pinagpagulong mo, ginagawa mo siya negosyo. So, after a year, yung 5,000 mo lumalago pa. Pero yung pera mo doon sa bangko, ganun pa rin, 5,000 pa rin. May suggest ko, kung may pera ka man ngayon, so ganun ang gagawin mo kung papasukin mo pag dinegosyo para yung pera mo lalago pa. So yun ang kamalian ng ibang mga tao ngayon, mga Pinoy, na doon sila nag-focus lang sa pag-iipon habang sila nagtatrabaho, habang sila ay nagka-company pa. So, malaki nga. Sabi nung, sige, malaki na ang ipon ko sa bangko. Pero pagdating ng araw magkasakit ka, unti-unti mo siya makuha, lagi-laging lumalabas, walang pumapasok. Walang problema kahit kunti lang pumapasok sa savings mo. Importante meron. So, ito kasi nangyayari kasi sa mga Pinoy, sahod, expenses, savings, which is mali. Inuuna kasi nila, di ba, pagtanggap ng sahod, pagkatapos ng kinabukasan, gastos, mall, bili ng ganito. Kung may matira, savings. Na paano kung walang matira? Paano kung kulang pa? Paano kung marami kang utang, binabayad sa utang? So, itong gagawin mo ha. Baliktarin mo siya. Sahod, savings, expenses. So, sa bawat sahod mo, mag-prepare ka ng ilang porsyento
Kunyari, kaya mo 20% magtabi. Kung magkano sinasahod mo, magtabi ka ng 20%, bangko mo siya, savings mo siya. Huwag mo talaga siyang galawin kasi savings mo nga yun. Kasi yung matira, yun ang expenses mo, yun ang babudgetin mo. At unti-unti mong bayaran yung utang mo, yung mga utang mo, huwag mong takasan. Unti-unti mo siyang bayaran. Para makabayad ng utang, siyempre magtrabaho ka. Kung may trabaho ka na, bayar mo yung utang mo, pero huwag mong kalimutan ang savings. Sabihin mo sa utang, ito muna, ganito, ganyan. Importante, makabayad ka. Kasi ang sarap ng buhay, ang sarap ng life, ng biyaya na bonggang-bonggang darating sa'yo. Gaan, ang smooth lang ng kaperahan mo kung ikaw ay nagkukusa mo babayad ng utang. Kung meron ka talagang rich mindset, guys. So yun, baliktarin natin yung ating kinaugalian na sahod, expenses, savings, which is gawin mo siyang sahod, savings, expenses. So pag matanggap mo na yung sahod mo, mag-savings ka kung magkano porsyento kukunin mo, ibangko mo siya, at yung matira, yun ang bagbabudgetin mo. Pagkasyahin mo, iwasan mo din yun talaga mga kaibigan guys, na magastos magala. Hindi po yan maganda sa iyo kung meron ka talagang goal. Kung meron kang kaibigan na palakain sa labas, kung meron kang kaibigan na palatakaw, meron kang kaibigan na palahingi, utang, iwanan mo na. Magsarili ka na lang. Mas maigi nang tumambay ka na sa bahay. Pagkuha na sahod mo, tambay ka na sa bahay. Mag-set ka ng goal, mag-create ka ng future mo, mag-build ka ng empire mo kung anong gusto mo umpisahan para din sa kabuti mo, para din sa future ng mga anak mo, at the same time para din sa iyo, sa magulang mo din kung nandyan pa sila. So mga kabataan, ganyan, kaway-kaway sa mga kabataan dyan na nakikinig sa akin, no. So lagi po natin isipin na ang pag-iipon, guys, hindi masama, pero masama po siya kung ang mindset mo nandun lang sa pag-iipon, na nandun lang sa bangko, ini-stack mo lang po siya pagdating ng ganun pa rin ang ipon, magugulat ka na lang. Siyempre masaya ka, may ipon ka sa bangko, pero hindi siya nanganganak, hindi siya umiikot, hindi siya tumutubo, hindi siya nag-grow. So, mas maganda po talaga na meron kang ipon, meron kang negosyo, at meron kang sinasahod. Habang may sinasahod ka, habang na malakas ka pa, mag-isip ka ng pwedeng negosyo, which is yung passive income. So, kung di mo man kaya ang passive income, mag-start ka muna sa active income, yung short term lang muna. So, kung kaya mo nang mag-long term, so push mo, i-go mo siya. So, ganun po ang magandang mindset po, guys. At ang pinaka-powerful mindset ng tao is ang utak natin, guys. Ang utak natin. Yan ang pinaka-powerful tool. Kasi kung ano nasa utak mo, guys, yun ang gagawin mo eh. So, kung nasa mindset mo talaga pag-iipon, may goal ka talaga sa buhay mo, kung talaga malinaw yung goal mo, gawin mo siya. Pero yung mindset mo, gastos lang dito, okay lang gumastos kasi meron na akong sasahurin pa. Ayun, mali din. Kaya, pinaka-powerful tool is yung ating mindset po talaga. Sana lang po, guys, no, maraming salamat sa nakikinig po dyan, sa amin mahutunan kayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel, guys, please subscribe. At I am Coach Liz Load Supervision Wide. Ako po ay negosyo ko pa i-load. Ito po, nagsusupply po ako sa mga ganito. So sa mga gustong mag-i-load business dyan, PM lang kayo sa akin o comment lang kayo. Ako na po bahala mag-usap sa inyo, kakausapin kita kung saan ka masuk ng mundo, kahit malayo ka man, pwede basta meron ka messenger, abot kita. Okay? Magkano puhunan? Kaya lang po ng bulsa. Salamat po, guys. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.